isang ganito lang, basta isang ganito lang yan, oh, tingnan mo. Yung sinasabi mo na ang gobyernong ito promoting drugs and criminality. O tingnan mo nga, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, bultuhan ang hulihan. Doon sa tatay mo, wala. Yung mga kinakatok ko, no? O katok, hanggang doon lang ho, mga kababayan. Pagka may nahuli, manlaban, hayaan mo, manlaban, sabihin mo, manlaban. Yun po yung sinabi ng dating Pangulong Duterte. Binubuyo nila na manlaban. Di po ba? Binubuyo nila na manlaban. Yung kapulisan, yung pulis, mga bossing, syempre, sabi ng Pangulo, buyuhin, manlaban. No? Tapos may makukuha tayo kapag ang dahilan kung ba't patay yan, nanlaban. May makukuha tayo. Malaking pera. Kesa doon sa ipapasok natin to sa presinto. Hindi na loko na ho, mga kababayan. Imbis na kapag bagong buhay yung tao, ayun, wala na agad. No, sila na po ang humusga. Eto, ganito dito, kay Pangulong Bongbong Marcos, Eva Narita, watching from Japan, silent viewer. Tignan! Baste! Uy! Dito ka! Tumingin ka sa akin, Baste. Hindi ako si General Torre. Kaya okay lang na tignan mo ko, no? hindi ako yung binantaan mo na sasampalin. Baste! Tignan mo daw! Mahigit 200 milyon na halaga ng hinihinalang natagpuan na nakasilid sa isang maleta sa bakanteng lote sa Naik, Cavite. Nung isang araw lang ho, mga kababayan, Davao, bulto-bulto din po ang nakita ng nakuha. Di po ba? Yan po ba yung sinasabi ni Baste Duterte? Na daw ho? Nagpo-promote o kulang na lang mag-promote ng criminality at drugs ang ating Pangulo at ang gobyerno ng Pilipinas. Ano ito, Baste? Bakit bultuhan? Hindi kagaya nung sa inyo, papiso-piso. Di ba? Yung kanila ho, pampiso-piso lang Sabi nga ni Morales, linipat po ako doon sa papiso-piso. Araw-araw na ibinabalita. May nahuli, pusher, nanlaban, piso-piso ang nahuhuli. Walang ganito nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya umasa pa tayo. Asa pa tayo na matutupad niya yung 6 months? Ano? Sabi nung tumakbo, 2016, 6 na buwan, ubos ang droga. Abay, hindi po nangyari Ang naubos po, mga kababayan, ubos po yung tao. 20 hanggang 30 libo katao ang di umano biktima po ng EJK. Humingi. Sabi, gawin nating 1 year. Hindi namin ni-expect na ganito kalaki o ganito kalala yung problema ng bayan. Hanggang matapos po ang kanyang termino, mga kababayan, wala naman ding nangyari. Imbis na yung sinasabi nila, yung sinasabi ng mga DDS, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi ka matatakot lumabas No, kahit alas 10, alas 12 na daw. Matatakot ka sa pulis. Bakit? Baka mapagbintangan ka na gumagamit. Lalo na pagpayat ka, ay naku po. Bakit? Bakit nila ginagawa yun? Baka mapagalitan Dahil may kota. So kapag ka ganun, kapag ka yung dahil may kota at mapapagalitan ako, eto, arestuhin ko na nga lang to. Papayat-payat naman No? Mukhang obra naman. Paniniwalaan na adikto. Nasira ang buhay ng tao. Dahil hindi naman nagdudurog o hindi naman adik. Pero dahil doon sa kota-kota nila, napilitan yung pulis na hulihin o arestuhin. Sira ang buhay ng tao. Sa pulis, natatakot.
yung mga Pilipino noon. Sabi ni Asilia, alisin ang mga kakumpetensya nila, no, sa droga. Yan ang katotohanan dyan dahil sila nga ang supreme drug lord dito sa bansa. Oh, mga user ng kalaban nila sa negosyo ng drugs, yung mga pinatay nila. O paano yan, baste? Dito pa lang, isang litrato pa lang yan. Ngayon pa lang yan. Paano yung mga nakaraan pa? Pati yung doon sa Davao, yung mga naaresto. Paano mo ngayon sasabihin sa mamamayang Pilipino na kulang na lang mag-promote ng droga o kriminalidad itong si Pangulong Bongbong Marcos at ang gobyerno ng Pilipinas? Naalala ko, DDS pala kayo. Ano? Uso nga pala sa DDS, mga bossing, yung ebas-ebas lang, yung sabi-sabi lang, laway-laway lang. Di ba? Laway-laway lang. Oh, ebidensya. Huwag na tayo umabot doon. Wala kami niyan. Hanggang laway lang kami. Yun lang ang kaya namin. No? Babatikos kami. Pag hinagilapan mo kami ng ebidensya, nako, hindi ka na namin kakausapin. Ganun na ganun si Sara Duterte. Ngayon, ewan natin, baka umiiyak ho yun ngayon. Ang pinroklama ho si Benny Abante, mga kababayan. Sabi ni Mayet Badwa, mayaman yang mga yan sa laway-laway. Puro ganun lang ho ang estilo, di ba? Puro ganun lang ho yung mga estilo nila, mga kababayan. Biruin mo, si Inday Sara, dumayo pa doon sa Maynila. Dinayo pa yung distrito ni Abante para lang ipakita yung picture na nakadila. Ayan. Naku, nag-iiyak siguro yung mga yan. Yung mga DDS. Balik sa Kongreso. Si Congressman Benny Abante, paano ba yan? Di ba, mag-iiyakan na naman. Sabi ni Sir Rohel, Magsino, salamat po sa inyong super sticker, sir. Ayan ganyan ang hulihan. Di ba? Hindi ho yung kagaya nung kanila piso-piso lang ho Eto kay Pangulong Bongbong Marcos, sa loob ng isang buwan, ilang beses yata tayong nakakakita ng mga ganyang balita. Di ba? Ilang beses tayong nakakakita. Yung isang linggo lang mga bossing Davao yung nakita natin na naaresto na nakuha mga kababayan. Pero siyempre, dahil nga ayaw ng mga DDS ng mga ganitong balita, ay nako, expect nyo na mga kababayan, doon sa mga DDS na i-expect nyo na mga bossing, nasasabihin niya mga yan, naku po, photo ops lang yan. Naku po, kunyari lang yung mga yan. Pero pag ang dating Pangulong Duterte, merong mga huli sila, papiso-piso. Ay naku, nagpapalakpakan pa huyang mga yan. Di ba? Biglang magsisigawan po, Duterte! Duterte! Pero eto po yung katotohanan. Ayan, Bulto-bulto, magkano halaga? Mahigit 200 milyon. Halaga. Punta ka Davao, halos lahat may dimple na. Humpak? Loko-loko to si INC, Punta ka sa Davao, halos lahat may dimple na, kakadrugs. Mga nakahumpak na ganun? Diyos ko po. Nasaan na? Sabi, huwag nang magsenador si Marcoleta kung mag-aabogado pala siya kay Sara. Mamaya pupuntahan natin yang si Marcoleta.